Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Ang mabigat doon, yung makakatanggap ka ng sulat, pagbabantaan ka. Oh, wow. Hanggang umabot yung 4 na gulong ko, pare ha. Natanggalan na nung na nasa diversion ako, may naramdaman akong makakalog. Baba ako, hindi ko naman maano, malilate na ako. Tinuloy ko, pagdating ko, hindi na ako makatis. Malapit ako sa Pasay, pagdating sa service road. Napihit ko yung mga nab, ang luluwag na. Buti di ka ng disgrasya. Kilalanin natin muli si Manny Victorino, ang isa sa 50 greatest players sa kasaysayan ng PBA. Bakit ka nakipagsapalaran sa Amerika? Well, unang-una nandun ang mga magulang ko, mga kapatid ko, pinsan ko. So, nag-try ako sa States. Actually, hindi pa ako American citizen noon. Gusto ko mag-American citizen. So, inayos ko yung mga papers ko. Ano yung pakiramdam na dito, kilala ka, athlete ka, napapanood ka sa TV, tapos pagdating mo sa Amerika, parang start from zero ulit? Hindi, ang daming Pilipino doon. Sa bagay. At saka, yung mga nag-retired na Pilipino, inabot nila yung Chris Patriota, Great Days, mga 80s ba. Gabby, how did you first become aware of basketball? Actually, my dad taught me at a very young age. He taught me when I was 7 years old. Okay. I was actually in my backyard, I had like a little small basketball, and I kind of was just like dribbling around it, and then he saw me playing with it, and then the next day he just bought me like a little hoop. And then that's how I just started falling in love with the game. Were you aware of his background as a professional player? I was able to watch some of his games when I was like younger, back in the Philippines when he was playing in the PBA. That's pretty much it. And then I became more aware as I got older because he started to tell me more about it. Si Sofia Dignadice, ang anak ng kilalang-kilala ninyo na PBA legend na si Yves Dignadice. Sofia. Hi. Oh, there's your dad. Hi, Will. Yves, kumusta ka na? Yeah. Mabuti naman. I just want to say hi to you. Oy, salamat. Yeah, we old people have to stick together. Ngayon, Yves, ano bang background nyo dyan at nag-basketball si Sofia? First, nasa bahay kami. Naglalaro ako konti dito sa mga Filipino. And then, one day, pagbaba ko, nakita ko siya, nagdi-dribble ng bola, nasa roller skate. Like, how old are you, Dad? Maybe like About 5? Yeah. 5 years old. And then, sabi ko sa kanya, Sofia, take that off. If you want to dribble, you can dribble but take the roller skate. And sabi niya, no. Tinawag ko si mami niya. Vinidyo namin. Sunod, sinabi niya sa akin, I want to play basketball. Hindi ko naman alam kung ano yung basketball talaga dito. Tawag ako sa mga kaibigan. No, Ibas, meron dyan sa lang natin, sa labas natin. Then the next day, dinala ko siya doon. Then she started training. She's getting better. Naglaro siya sa rec. Yun na yung umpisa. Sunod training na, nagustuhan, tinrain ko siya. Sunod hanggang ngayon na. Okay, so Sophia, from your perspective, what attracted you to basketball in the first place? I think it was my dad. I think just the fact that he played basketball before, and honestly, like I've held a ball at a very young age, and my dad's just. Did he do it on purpose? The ball, I mean. I guess not. I remember when I was roller skating with the ball. And what made you decide that to pursue basketball? Because training isn't easy. You're in school. There are demands on your time. What made you decide to pursue it? I think at first, like I played rec for Torrance, and I think it was just really fun. And then I just started getting better and better, and that's when I realized hey, maybe this is something I could do in the future. Paano ka napunta sa Amerika? Niyaya ako ng yung kaibigan na ba't hindi masubukan dito. Pagkatapos ng retirement ko kasi sa PBA, parang wala akong future dyan. Okay. Sabi ko, try ko muna yung Amerika, baka ako may buhay. Pero may buhay naman talaga. Okay. Anong ginawa mo dyan? Anong naging trabaho mo dyan? Iba-iba trabaho ko dito. Minsan, nag-caregiver ako. Minsan, naging butler ako.
Wow. So ngayon, naging ano na ako ngayon, nag-Uber ako. Oh, okay. Anong pakiramdam nung nagsimula ka muli? Dito, kilala ka, superstar ka, champion ka sa PBA. Anong pakiramdam nung starting over? Mahirap din, pero nakapag-adjust naman. Medyo mas nagustuhan ko na dito ngayon kaya dyan sa atin kasi lalo na niya magulo dyan sa atin. Dito kasi equal lahat mga tao, walang mayaman, walang mahirap. So, walang pakialaman kung ano trabaho mo, basta meron ka lang ginagawa sa buhay. So, maraming trabaho dito huwag ka lang mamili Tsaka hindi ko naman, sabihin, hindi ba kasi nahihiya kung ano yung mga trabaho nila dito. Nakausap namin si Asi Taulava at ipinaliwanag niya kung bakit napakahirap niyang hagilapin ngayon dahil meron siyang bagong trabaho para sa NLEX. I was too old. The youth, they're getting younger and younger. But it was about time because my life was taking a different path, especially playing for NLEX for so many years. I became brand ambassador for now. So now my job and my time is devoted going up north, getting to meet the youth, trying to inspire them, not just by playing basketball, but with a healthy lifestyle. Sa tingin mo ba naging fair yung publiko natin kay Coach Chot? Kasi parang hindi naaalala ng mga tao nung nagpapanalo si Coach Chot Ang Pilipino kasi hindi naman lahat yan alam yung inside the basketball. Alam lang nila maglaro, alam lang nila mag-bash o mag-comment, mag-question, bakit ganito, ganyan. Pag natalo, sasabihin, dapat niline up si ganito, dapat hindi yan ang point guard, ganyan, ganyan. So, marami na sabi yung tao pag natatalo. Pero alam naman namin, nung nagsisimula pa lang kami ni na Coach Chot, wala kami social media. Naka-off yan pag pag yung, PBA siya na. Yung the whole 2 weeks na yon, yung 11 days na yon. Wala kami social media. Wow. Kasi nga, marami pa rin hindi naniniwala. Maraming mangbabash na, hindi yan mananalo, wala yan. Ganyan. Kaya nung kami, naka-focus lang kami sa goal namin dun sa MOA Arena, dito ginanap sa atin. Talagang naniniwala kami kay Coach Chot. Kasi kami maniniwala kay Coach Chot. Yung mga nasa labas, kung hindi sila naniniwala kay Coach Chot, wala naman silang bilang So, para sa akin, hindi naging fair yung mga ibang Pilipino kay Coach Chot. Kasi tinitira na nila pati pamilya ni Coach Chot. Tama. Which is foul. Tapos nung World Cup dito sa atin, sarili natin coach, binubun natin. Which is nakakahiya yung mga nagbu. Kung sino man sila, nakakahiya sila. When you first came out, di ba, nag-San Beda ka na high school, UE ng college. Those are both very good programs, lalo na in developing guards. Nung nakapasok ka sa PBA, what was the plan nung panahon na yun? The plan was to stay there as long as you can. Okay. Kaya lang, hindi minsan yung plan mo, hindi siya natutupad. Yung gusto mo, hindi rin lagi nangyayari. Na-draft ako ng Ginebra, 18th pick. Parang isa-sign nila ako 1 year. Kaya lang tumatawag yung Powerade na, dito, bibigyan kita ng 3 years. Siyempre, ako, bata ako noon. Tapos ila-line up kita, sabi ng Powerade. So, siyempre, mas longer yung kontrata, mas secured ako. So, tapos nung natapos na yung unang season na yon, nawala ka sa PBA, what happened? Binili ng Global Port yung Powerade. So, bagong management, bagong coaching, lahat. So, nawala yung kontrata mo? Voided? Binayout. So, binayout nila yung contract. Okay. What was your plan after that? Yung plan ko, wala Parang bumagsak yung mundo ko noon kasi, di ba, kasi andun na yung top Parang wala pang MPBL noon? Wala pang MPBL, wala pang mga overseas. So, dilig lang talaga yung pwede nun. Why do you feel that is important to you instead of going along with the flow, conforming yung makikisama? Maybe it's part of your personal character. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo siguro, kasama pa rin yun na you want to stick to what is right, gawin mo kung ano yung tama, ano ba yung mga prinsipyo mo na pinaninindigan mo.
Yeah, actually, it's really because of that, no? And you don't want to normalize something that is wrong. Okay. No? Because ang tingin ko, pagka alam mo mali, tumahimik ka, part ka nun. Kasabwat ka na. No, alam mo, mali. Tapos, hindi mo kino-call out or you turn a blind eye to it or you avoid the issue. No? So, nai-encourage ngayon yung mga gumagawa nun, ay, normal na to, ay hindi tayo pinapansin. Ay, pwede nating gawin to at pwedeng mas lumala pa. Ayaw ko pa interview, pare. Hindi lang kay Michael, hindi ako magpapa-interview sana. Dahil nalaman ko sa Bill Velasco, okay. Kung naglalaro ka pa ba, magtatagal ka rin pa sa PBA? Oo. Kayang-kaya pa, Maglaro pa, kaya pa. Napapanood mo pa ba ang PBA ngayon? Paminsan-minsan. Hindi lahat. Anong nagbago sa PBA? Malalakas na nga, pare. Scientific na. Ang mga player malalakas, malalaki, at mabibilis. Jay, paano nagsimula itong PBA Moto Club? This all started during the pandemic. Everyone got bored kasi di ba bawal tayo lumabas. So, tinawagan ako ni Rico. Tapos ako tinawagan ko sila Mark. Parang naging chain reaction na lang. And then, we decided to go for just a quick ride just to get out of the house, get out of the condo. Makahinga lang. Yes. And that's how it all started. PBA Moto Club, pandemic. And then everyone is bored. JJ, nagyaya siya mag-ride. And then niyaya ko sila James. Si James niyaya sila Jay Sintal. So sila Sol Mercado. As in, nag-chain reaction na yung yaya. So, sobrang nakagulat kasi in that moment, 11 na PBA players kaming nagsama-sama sa Tagaytay. I remember that sa Tagaytay. With that 11 players, all-star lahat. As in, may James Yapka, Mark Cargiwa, JJ Helterbrand, LA Tenorio. Lahat kayo may motor. Lahat nagmumotor. Paano natin matuturuan, hindi lang ang mga kabataan, pero yung mga kaedad natin na mas pahalagahan ang history ng basketball sa atin? Siguro ang una kong may advice, is parang gawin nating mas mainstream yung basketball history. So tulad nito, ng Basketball Universe, ini-interview niyo po yung mga ating past legends. Tapos ako naman po, through my page rin po sa Facebook, yung basketball, sinishare po natin yung mga information po about the glorious past of Philippine basketball. So siguro yun, kailangan suportahan po natin yung mga ganong mga platforms, yung ganong mga programs, para hindi po mawala yung ating interest sa Philippine basketball history. Lakay, kailan mo sinimulang mag-isip na lumipat sa pagiging coach? Kailan nagsimula? After 1 year ko na nag-retire, na-bored din ako sa bahay. Nabagot ka. Nabagot din. Sabi ko nga, akala ko kaya ko dati na walang ginagawa. Walang ginagawa. Magbabike na lang kung ano-ano maging busy. Pero nahanap pa rin yung basketball. And at the same time, may nagsasabi sa akin na sayang naman yung mga andyan. Oo, na sana na may share mo sa mga kabata, sa mga ibang players para naman maging makatulong ko pa sa kanila. Then, yun, nag-start doon. Tapos inisip-isip ko din, oo nga, sayang din. Then, yun nga, balik tayo doon. Hinahanap-hanap pa rin ng katawan ng basketball. Nung nasa PBA ka, sino mga pinaka-ayaw mong makalaban? Ang nagpapahirap sa akin na hindi rin ako pinapadribble, si Paul Artade. Oo. Kasi ang nababasa ko kasi doon dati sa Ginebra, ayaw din nila ako padadalhin ng bola para hindi ko masiset yung play namin. Yun yung ginawa. Hindi rin ako pinapoporma ni Paul Artade. Buti hindi ka nainis. Wala. Ganun talagang basketball eh. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Yan ang Basketball Universe sa araw na ito. Abangan kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ng aming mga sponsors. Smart Sports, Nickel Asia Corporation,
Muli, laging tandaan saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.